Magandang araw sa ating lahat. Narito ulit tayo. Welcome po sa ikatlo na ba, Miss Guy? Na episode ng Tindig Pilipinas Podcast. Ako po si Jessica Amon mula sa Alyansa ng mga Samahang Pantao. Ako naman ang co-host na si Dr. Sylvia Estrada Claudio na ang tawag ng karamihan ay Doc Guy. Napakaganda ng paksa at pagtatalakayan natin ngayon, siguro pagkukwentuhan, dahil natatangi ang ating panauhin ngayon. Nagpapasalamat kami at nabigyan kami ng pagkakataon. Pakikilala ko na sa inyo si Francis Pico Aquino D. Bakit D? Sige, ikaw naman kayo. Yung apistito ng taknik ko. Pero thank you talaga, Miss Jessica. Thank you, Doc. Pag-asawa ng D. Sige nga. Ayun, so magandang araw po sa ating lahat. Tsaka thank you din talaga sa pangimbita. Kasama rin naman ako sa Tindig since umuupo ako as part ng Buhay ng People Power Campaign Network. Pero excited din ako sa podcast natin ngayon. Jones, kaya siguro people, pakiusap namin, pakipaliwanag mo muna na isa pang organisasyon ng ating koalisyon ang Buhayang EDSA. So nagsimula po siya bilang Buhayang EDSA tapos naging Buhayang People Power Campaign Network siya. I think tayo yung pinaka-batang hub ng Tindig. Right? So nabuo siya last year para sa EDSA anniversary last year. Kasi yung kwento nun, noong EDSA anniversary 2023, medyo kakaiba yung sitwasyon, di ba? Marcos yung presidente, kumakapat yung mga tao, ano ba yung ibig sabihin ng EDSA ngayon? So medyo nagkanya-kanyang maliliit na commemorations yung iba't ibang mga grupo. Tapos naisip po ng itan, tapos kasama na rin ako doon, na parang kulang yung gravity ng commemoration natin. Tsaka yung paggamit ng EDSA bilang espasyo rin for opposition, na kung hindi tayo natuwa sa mga nakikita natin sa politika, sana makita ng henerasyon po tsaka ng mga younger generations na espasyo yung EDSA para ma-express yung mga salo. So noong last year nung EDSA anniversary last year, nabuo yung at the time Buhayang EDSA Coalition kasi yung napagdesisyonan natin mas madaling sabihin yung Buhayang EDSA. Pero after consulting with yung ibang partners natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, na nanggaling na rin sa kanila na mas inclusive yung konsepto ng people power. Kasi bagamat yung EDSA nandito lang sa Maynila, parang nagkaroon ng resistance sa iba't ibang noong February 1986 at saka sa ibang mga parte ng Marcos dictatorship. So, and then, very fun yung Buhayang People Power kasi noong 2024, start ng 2024, akala namin EDSA anniversary lang talaga yung atupagin natin. Pero may charter change na biglang lumabas nung start of January na medyo na... Oo, bigla yan, Akala ko yun na yung mas stressful na EDSA anniversary. Tapos ngayon naman, very exciting din yung panahon natin ngayon. 39 na. Boy, ikaw na nun. Oo, natatandaan ko kasi sumama ako sa na yun eh. Hindi ka na nun? Oo, kasi buntis ako nun alam ko eh. Oh, yan naku, ngayon lang nila nalaman. Rally kang buntis ka? Oo, nagrally. Alam ko, natatandaan ko, yung ikalawa at saka ikatlong araw, nasa EDSA kami. Kasi nandun ako sa Kilusan eh. Member ako ng Kilusan. No? Nasa, buntis ako pero baka ma-red-tag ako dito. Underground ako nun eh. Pero andun kami. Pero yung napakahalagang araw, nandun doon nung, tatakas na, talagang tatakas na eh. Yung hapon na yung bago umalis sila, nandun kami sa Chino Roces, sa Mendiola. Hanggang magdamag na kami. Siguro yung nagmagdamag kami nung isang disperas bago siya umalis. Ayaw, hindi ka pa buhay. Wala pa po. 1991 po ako pinanganak. Oh my God. Matanda pa sa akin si EDSA. Pero actually, ilang taon yun, Balis? 9? So 91 last still and yun na wala pa pong 1 year ng presidency ni Lola. Pero bago na konstitusyon. So 87 constitution. Actually, may fun fact lang ako na i-share. Yung 87 constitution natin, yun yung pinakamahaba na siyang constitution na enforce dito sa Pilipinas. Parang as of around sometime last year.
na-overtake na yung 1935 Constitution. So yun talaga, yun yung Constitution, yung bunga ng EDSA, na talagang siguro may pinaka-influence sa atin. For better and for worse. Pero yung yung positive benefits positive pa. Pero yung mga positive niya, tsaka yung mga weaknesses niya na kailangan palakasin or kailangan ayusin, hand in hand, parang yun na yung isang matibay na legacy ng bansa. Bago mo itanong yung sunod mong tanong, mag-commercial ako. Magpa-commercial ka. Yung episode naming isa, mga Dear Watchers, ay tungkol sa Constitution. Ano ang Constitution? Oo. Anong ibig sabihin nito? Bakit mahalaga na ang 1987 Constitution ay ang pinakamatagal ng Constitution? May iba palang mga Constitution, no? Pakipanood lang yung ating previous episode. Hindi nyo pa napapanood, mag-review tayo. Kasi maganda ang discussion noon ni former Congressman Erin Tanyada tungkol sa bagay-bagay ng Constitution kasama ng impeachment. Maganda yung narinig ko na yun, no? Mula dun sa buhay ang EDSA, Tapos naging buhay ang people power. buhay ang EDSA People Power ay napunta dun sa buhay ang people power, no? Kasi pagpapakita yon na hindi lang sa EDSA nangyari, yung pag-aaklas, yung kagustuhan ng mga tao na magbago at patalsikin ang diktadurya. Maganda yung binanggit ni Kiko na ang pinaka-legacy talaga yung 87 Constitution na hanggang ngayon ay siyang nagbigay ng depensa sa karapatan nating lahat at katunayan siya ngayon ang pinakabasihan ng ingay na issue at maingay at napakahalagang issue na hinaharap ng Pilipinas ngayon, yung impeachment sa Vice Presidente. So mabanggit lang kasi there's something in common sa ating tatlo, di ba? Kasama tayong lahat sa parehong impeachment complaint. Pero siguro mabanggit ko lang din, di ba? Sabihin natin. Constitution. Ang yun yung nagbigay sa atin ng kapangyarihan na mamamayan talaga yung magpasimuno ng impeachment complaint, di ba? Parang kakaibang, well, in a way, blessing siya, pero sana hindi siya kailangang gamitin ng mamamayan. Pero kakaibang privilege na isang responsibility ito sa atin. So, parang grabe nung kinrafting ng 87 Constitution, parang grabe ng tiwala ng mga crafters sa lakas ng mamamayan. Kasi nga bunga ito ng people power. Ito nga yung tanong siguro, ano ang tinagpupuni natin, ano ang sineselebrate natin? From dun sa EDSA revolution na sinasabi, power. Nasimulan ko na yan, people power na yan na naging napakamahalaga. Hanggang sa Constitution, binigyan ng kakaibang karapatan ng ordinaryong tao. Halimbawa, ito na nga, kahit sinong ordinaryong tao, galit ka sa Vice President, sa Supreme Court Justice, pwede mong kasuhan. Hindi mo kailangan itanong ka sa ibang tao. Andyan sa likang batas, na pwede mo talagang panagutin. No? Ano pa ang sa tingin mo naging magandang legacy noong panahon na yun? Well, siguro para maraming revisions talaga sa 87 Constitution na kumbaga pinalakas niya yung mga nandun dati. Halimbawa yung free secondary education, halimbawa dun lang siya sa 87 Constitution na enshrine. Malaking part ng kwento ng Lola Cory ko was yung tatlong highlights na finocus namin. Yung swearing in niya nung mismong araw ng Sep 25 of Power. Pangalawang swearing in niya sa ilalim ng 87 Constitution na yung pagbuo ng ganung institution, yung legal framework, yung legal basis ng ating bansa. Isang big achievement din yun para kay Lola. Tapos yung dulo, yung turnover of power kay President Ramos na siya yung nasalal bilang presidente in a free and fair election. At ito yung unang transfer of power na mapayapa sa Pilipinas ever since 1967. So for more than 2 decades, walang parang isang tao lang yung naghawak ng kapangyarihan dito sa Pilipinas. Hindi mo akalain na sa mga ganong kaso kasi madalas, yung pag may isang tao na talagang swak ang gahaman sa kapangyarihan, madalas violente yung marahas yung pagtanggal sa kanya eh. Pero yung people power, mapayapa siyang revolution, napalitan yung nasa kapangyarihan. And then yung namuno ng panahon na yun, si Lola Cory, parang bumaba siya sa kapangyarihan ng mapayapa. Hindi siya so yung isa sa mga
mahalagang bunga ng 87 Constitution is yun nga, binigyan tayo ng isang framework para magkaroon ng isang peaceful transfer of power na hindi yun nangyari sa Pilipinas. As you know, hindi yun nangyari sa Pilipinas for over 2 decades. Ayun nga, napapaisip lang ako kasi pagkatapos, yun talaga yung legacy, no? Saka meron na silang foundation yung mga mamamayan na may sasasaligan na sila doon, no? Kasi nga saligang batas, no? Masabi mo nga kanina na at least ngayon, alam mo na, bawal ang pumatay. Nakakabisa ko na sa Constitution yung Article 13, Section 9 and 10 na nakapagpapatungkol sa social justice provisions. So parang yung mga lahat na yan dahil sa yung karanasan natin yan, kaya nga natin siya pinatalsik dahil sa mga nangyari in the past. Pero after 32 years, bumalik ang mga pinatalsik natin, no? Hindi ko rin alam, di ba, kung paano nangyari yung mga to. Tsaka ako, nagtuturo po ako ng political science sa UP ng part-time. Pero kung siguro alam ko na yung buong kwento, baka kung ano-anong award na siguro yung po ako, di ba? Pero yung inisip ko lang, yung unang parang Marcos Divisionism YouTube video na napanood ko, bandang 2012 pa yun eh. So, nanunungkulan yung Tito Noy ko. So, parang pinapaikot na parang golden era nga yung panahon ng batas militar. Tsaka siguro wala naman. Ako, agree ako sa sinabi ko, Ate Jen, na napakagaling na presidente si Tito Noy. Siyempre, in my unbiased opinion, napakagaling niya. Pero, matino at mahusay. Oo, matino mahusay, walang bahid, walang duda. Nakita ko lang isang campaign sticker niya dati sa museum namin. Pero, ayun naniniwala ko na sobrang galing niya, pero wala namang perfectong presidente, diba? At saka may mga tao na, understandably, karapatan nila yun, na hindi satisfied sa mga nangyayari sa politika noon. And, malamang nagamit yun ng puwersa ng mga nagdanais na palitan yung kasaysayan natin na i-question it. Kung hindi kayo masaya sa nangyayari ngayon, okay ba yung nangyari dati na Aquino yung naging presidente pagkatapos ng EDSA, Aquino rin yung presidente noon. So nagkaroon ng ganong opening with yung ganong yung forces na yun, no? Tapos noong 2016 na may nanalo naman na isang presidente na in contrast dun sa pinunto niyo kanina na nandun nakasaad sa 87 Constitution na bawal pumatay. Na, sa 35 Constitution nga andun yun pero hindi yun sinundan ni Marcos Sr. Tapos nung 87, giniit natin ulit ng mas malakas. Bumatay. Meron na tayong Commission on Human Rights na merong iba't ibang mga powers to make sure na hindi mauulit yung nangyari. Pero nung 2016, yung umupo, parang binaliwala din. Mamamatay. Oo. So parang, in a way, tuloy-tuloy yun So, yung ganong pananaw na yung buhay ng iba nating kababayan, hindi ganong kahalaga. Parang umusbong yun nung time ni President Duterte. Tapos nung 2022 na nga, kung maladiktador si President Duterte at parang ginawa niyang uso yung ganong pamamalakad sa bayan. Ito naman si Marcos Jr. na unapologetic son ng original na diktador ng Pilipinas. So syempre, parang nadala siya ng wave na yun, diba? So ako yung inisip ko ngayon, paano natin may papanalo or at least paano natin ma-advance yung debate o mabalik tayo dun sa punto na nag-agree tayong lahat na okay, pwedeng iba-iba yung opinion niyo tungkol kay Pinoy, iba-iba yung opinion niyo tungkol kay Cory, iba-iba yung opinion natin tungkol kay Duterte, pero pwede pa nating sa bayan mapagkasunduan natin na at least maling pumatay. Diba? So kung paano makabalik doon, siguro yun yung isa sa mga mabibigat na questions na kailangan harapin ng buhay. At least for me, kailangan harapin ng Aquino Foundation, ng Buhay ang People Power Coalition na mabalik tayo dun sa ganung common point of view. Mahalaga yung bawat isang Pilipino. Matagal na mga panahon na kami ay lumalaban sa Marcos dictatorship. Hindi lang naman kasi suwagil kami. Personal kasi akong binibisita sa mga detention centers para kausapin yung mga uli ng lamat ng Political detainees. Personal kung naririnig yung kwento nila ng torture, ng rape. At personal akong nawalan ng mga kaibigan as madapit sa bulan na pinatay ng military. At anong kasalanan nila? Labag sila doon sa ginagawa ni Marcos.
Kaya bago to yan ilipat sa'yo nga, ano yung Ninoy and Cory Aquino Foundation. Sa akin, pwede tayo na magkaiba ng pananaw. Hindi ako kasing bias. O kasing bias. Dudot-dudot nga. Pero ako ay, meron akong gusto sabihin tungkol kay Cory. Alam mo ba, ako ay natilitan tumakbo sa ibang bayan. Ano ko okay, kaya nagtatanong nga yung aking anak, nanay, ba't yung gusto mo si Cory, doon pa uminit. Hindi pa Marcos doon pa uminit. Cory, ibang kwento na yan, no? Pero sabi pa, ito yun yung Marcos Constitution, sinulat-sulat lang nila yun. Tapos ang laman nun, kapangyarihan pa. Tapos pinilit nila sa taong bayan na ito yun. Alam natin yun, Jess. Gusto ng folk. Pamay. Isa lang bigas. Pero nga, ayos tayo na nasawas talaga President Cory ng Constitution Convention. Nagtatalo, no? Maraming iba't ibang pumupo dyan. Yung iba, hindi yun sa nasa sa Constitutional Convention, ginawa nila yan, ginabati nila yan, at hinarap yan sa taong bayan. Sa isang tunay na yung plebisito na nagsabi, gusto niyo ba itong constitution? Isa pa, ang sabi ng lola mo, nandito lang naman ako para ibalik ang demokrasya. Iba-iba ang ibig sabihin ng demokrasya. No? Yung demokrasya naman na hanggang bawat tao ay may magandang buhay. Hindi niya kayang gawin yun sa loob ng 6 na paminangkulan yan. Pero sa totoo lang, binalik na ang Senado, binalik na ang sinunod niya ang Constitution. At nung panahon na, pwede na siya, titigil na siya kasi term limited na siya. Maraming nagsasabing, hindi kailangan term limit. Revolutionary president. Hindi kailangan ng term limit. Bagong Constitution yan, hindi mag-apply sa'yo. Siya lang, sa totoo lang, siya lang ang presidente. Pagkatapos yung mga sumunod ay naging ambisyoso. Pero ito lang yung nagsabi. At sinasabi na ng tao sa kanya, don't go. Umalis lang siya. Kaya ako, sabi nila, bakit Cory hindi naman nabithood? Ano ba naman ang aasahan? Sira ang ekonomiya. Hindi nasanay yung mga tao sa demokrasya. Pero siya yung isang taong may kapangyarihan. Sinasabi sa kanya, mag-revolutionary government ka statement. Sabi niya, hindi. Nagawa na ito aking itinanapok. Kaya sa akin, kariba na tayo ng pananaw sa voice of presidente. Sorry ang favorite president. Ang favorite president ko pa rin si Cory. Hanggang na. Anyway, actually, ako rin naman. What is the legacy of Lola? Oo. Ano yung Noy and Cory Aquino? Pero yun, sorry kay Tito Noy. Pero actually, ako rin naman. Parang si Lola ko, favorite ko. Medyo siya yung nagpalaki sa... Pero yun din, di ba? Siya yung bumuo ng siya yung bumuo ng institution. She saw us through a very difficult time. Na parang maraming debate pa kung lehitimo yung demokratikong pamahalaan. Panahon din, kudetas and everything. So talagang hanga ako sa lahat ng nagawa niya. Tsaka yung last point nga po, Doc Guy, na yung kusa siyang nagbaba sa pwesto. Yung pagbaba niya sa pwesto, yun yung paboritong part niya ng pagkapangulo niya kasi parang pwede na siyang bumalik sa normal niyang buhay and everything. Pero yun po, so yung Ninoy and Cory Aquino Foundation po, nagsimula siya bilang BISA, Benigno S. Aquino Foundation, na tinayo siya noong November 27, 1983, kung di yan nagkakamali. So right after yung assassination ng Dodo Ninoy ko. At saka yung purpose talaga nito is para maalala ng mga Pilipino, ito yung buhay nito, ito yung mga pinanindigan niya, ito yung mga dahilan kung bakit siya nagsakripisyo nung araw niya na bumalik siya sa Pilipinas and ultimately faced his death. So nagsimula siya na si Lolo Ninoy talaga yung focus. And then noong umanaw na si Lola Cory, yung board nito na kinabibilangan ng mga child ng parents ko, ng mom ko, nagdesisyon na kasama na dito yung legacy ni Don Cory. So, naging Ninoy and Cory Aquino Foundation siya. Yun, so it's to perpetuate the legacy of Ninoy, Cory, and Pinoy. Pero, siguro, yung medyo nagbago ngayon, mas aktibo ako sa foundation noon. Dati kasi, yung teorya ng foundation, kung makikilhok tayo sa mga kawang gawa, yung early on yung foundation, yung ginagawa niya, parang tumutulong sa farmers cooperatives. We had a program na human rights education sa security sector nung
bandang 2013 naging parte pa ako naging observer ako nun dati, one of my first jobs outside of college. Pero ngayon na nangyari nga yung mga historical revisionism or distortion, nangyari na yung umupo na sa kapangyarihan yung mga masyadong authoritarian na leaders natin ngayon. Napagdesisyonan din ng foundation na kailangan mahalaga rin yung lantaran at diretsuhang pagkwento na ito yung mga naranasan ng Pilipinas. Ito yung buhay ni na Lolo Ninoy, Lola Cory, Tito Noy, at ito yung mga pinaniniwalaan nila. Ito yung mga pinaninindigan din. And sana mas kwento yun na maayos. Yun yung mas focus ko ngayon. Kaya meron kaming yung Aquino Museum ay ni-renovate namin. It was a 2-year renovation, 2022 pa ito nagsimula. Na para makwento ng malinaw, ito yung pinaglaban nila Lolo Ninoy, Lola Cory, and finally and yung iba pang mga activities natin, kagaya ng participation sa Buhayang People Power, yun din, para makwento ng maayos, ano ba talagang ibig sabihin ng demokrasya sa Pilipinas. Kaya ko na, yung mahirap ang tanong. Yung tanong palagi na nakikita ko sa social media. Laban ng Aquino at Marcos lang ba yung people power na yun? And madalas kong narinig yan. Parang labanan nilang yan ng Marcos o Aquino. Tapos nanalo yung Aquino, pero ngayon, panahon na ng Marcos, kaya wala. Parang weather lang, gano'n. Weather was lang, kayong mga yellow, bias kayo. Gano'n. Well, ako, inaamin ko, bias naman talaga ako, di ba? Pero wala. Hindi ko ba sinapin? Kata yellow ko. Pero siguro may konting aspekto naman na may personal akong galit na hindi lang siguro typical sa ibang mga mamamayan. Kasi ano yung nangyari sa Lolo ko ng panahon ng Donald Marcos, ano yung sinubukan niyang gawin ng panahon ng lola ko, and then yung disinformation pa distortion ng panahon ng Tito Noy ko. So medyo personal yun para sa akin. Pero bukod doon, kasi siya, kung labanan lang siya ng dalawang pamilya, parang bumabalik din ako dun sa example ni Lola Cory, siya, kung siya ang masusunod, parang iba sana yung tumakbo, magiging supporter na lang siya hanggang hindi na siya kailangan oposisyon, tapos magiging lola na lang siya sa akin, tsaka nanay kay Tita Chris, and ayun, parang magpintura na lang siya, and then mag-retire siya ng masaya. Yun yung nalagay siya sa isang sitwasyon kung saan talagang siya lang yung makakapag unite sa opposition ng panahon na yun. Kasi siguro biased opinion ko ulit ito. So, sa kanya yung nakita sa kanya yung parang ito yung pure of heart siya na wala siyang ibang motibo kundi ituloy yung laban ni Ninoy pagtangguling demokrasya sa Pilipinas. Yun yung kinailangan ng opposition para finally matanggal sa pwesto yung diktador. Diba? So, yung ganong naratibo na and then after siyang manungkulan, yung lola ko, parang meron siyang linya dati na parang syempre pag tingin niya may kailangan niyang manindig, she did, diba? And then sa lahat ng mga successor niya, parang tuwing may nakita siyang mali, parang very vocal siya noon Pero minsan nanghihinayang siya, may sinasabi siya minsan na parang, alam mo, parang bakit, why, parang people always want to fight with my blood. No? Na parang, okay, ako na naman, na in a way, parang tinupad niya yung tungkulin niya. Yung para sa kanya, tungkulin niya bilang isang mamamayan at bilang isang former president and someone na nagmamahal talaga sa bayan. Pero at the back of her mind, kung sa pagkakakilala ko sa kanya, kung siya yung masusunod, tigil na, di ba? Parang retire na. Let me enjoy ang yabang ko naman, pero let me enjoy my grandchildren. Gano'n na lang yun. So, parang medyo, bagamat naintindihan ko yung point of view na sinasabi nila labanan ng dalawang pamilya, at least from a personal point of view, sobrang iba yun sa naranasan ko growing up. Parang yung bumabalik lang ako sa dahilan, bakit? Nag-alsa ang mga tao o sinasabi nga ng mga matatagal na kumikilos na yun nangyari ng 1986 ay parang pinaka-culmination, putok ng mahabang pakikibaka ng mga tao. Hindi yan pakikibaka lang ng mga nandyan sa EDSA, ng mga elitista. Yan ang laging sinasabi, no? So, babalik ako doon sa sinasabi natin kanina. May mga nag-alsa ang mga tao. Marahil dahil sa, yun nga, no, matindi yung paglabag sa karapatang pantao, yan ang matinding kagutuman, no, yung kawalan ng katiyakan sa panirahanan. Naalala mo si Ginang Marcos noon,
binabalutan ng na pagka merong guest, di ba? Yung mga community, nilalagyan ng cover na puti na na para hindi makita kasi dadaanan lalo na diyan sa Quirino. Oo. So ngayon, merong nalalapit yung commemoration paggunita natin sa people power. Ano yung gusto nating babalikan? For lack of better terms hindi kontento sa naging mga kaganapan kasi nananatili ang kahirapan, nananatili yung kawalang katiyakan sa paninirahan, pero lagi nilang sinasabi at nasasabi nila doon na walang nangyari, walang pagbabagong nangyari. So ano yung binubuhay ng EDSA sa people power? Sa tingin ko, syempre, sasangayon naman ako na hindi naman nagawa ang pagbuo ng isang 87 Constitution na yung pagbalik ng ating mga democratic institutions. Tsaka yung total na pagbangon sa quality of life ng bawat isang Pilipino. Mga panlipo ng serbisyo, no? Bagamat talagang sinubukan yun na parang nag-effort siya na magkaroon ng mga programa para sa lahat ng mga hindi lang para sa yung mga democratic institutions natin, pero yung para sa pang-araw-araw na buhay. So ako yung recently ko lang nalaman na yung Generics Act ng panahon na ipasa yun ng panahon ni Lon Cory na parang sa gamot. Oo, 'di ba? Parang may tagline kasi ngayon na parang gusto namin gumaling kayo. Pero yung reason na mura yung generics is kasi may batas na kailangan pinabanggit yung generic name ng medicine para hindi lang yung brand yung hahanapin ng mga pasyente. Sharing lang. Nagyabas ko sa tingkam. Nung panahon na yun, kasi pinaglalaban namin yung generics. Alam kong napasayan ang program. So, ayun po, parang hindi total ba siya? Hindi. Yung universal healthcare, pinaglalaban pa rin natin. Tsaka, medyo nagkaroon ng setback na yung current administration dahil sa pagpunta sa PhilHealth. Pero, yun, merong ganong efforts. Pero kung tanong meron bang nagbago, definitely not enough, diba? Pero, talagang paninindigan ko na meron. At saka, kung gusto nating makita, ano ba yung pwedeng gawin ng isang demokratikong pamahalaan na pinapatakbo ng malinis, ng tapat. Yun yung favorite president ko naman yung example na. Ako nga, ang gusto kong lagi sabihin dyan, nagkaroon tayo ng espasyo. Ang lahat nagkaroon ng espasyo. Kasi kung walang espasyo, yung kunwari, yung labor code, no? Yung local government code, no, na kung saan itinakda na hanggang ito yung mga tungkulin ng mga elected na lokal na opisyal, no, yung paglalagay ng mga institusyon na makakatulong para ang mga tao ay malaya at demokratikong makilahok. Yung sinasabi mo, hindi lubos, yun yung kailangan pa nating ihabol. Pero ang mahalaga siguro ay patuloy yung pagbibigay ng kamulatan ba. Kasi yung sinasabi kanina na merong revisionism nang nangyayari, merong pagbabago ng kwento na walang nangyari. Magandang yun nga sinasabi ko, dapat maisa-isa ba? Maisa-isa, ano yung mga binigay na democratic spaces para ang mga tao ay makalahok, yung mga batas na meron tayong ngayon ay wala noon. Kaya nga sinasabi ko, yung panahon na yun, nasa tayo, kumbaga, reconstruction ng institution na nasanay na may diktador, no? Kaya hindi tayo masyado makakilos. Pero kung iisipin mo, nung umupo si Fidel Ramos ba yun, nung inintroduce ang social reform agenda, no? Kung saan yung mga tao pwede nang magpahayag ng kanilang, yung civil society, kinilala. Mahalagang bagay. Pero yung nga sinasabi ko sa taong bayan, sa mga kasamahan natin ngayon, mamamayan, pagtulong-tulungan natin. Hindi kakayanin nito ng simpleng usapin na elitista, no? Kasi kanina, yung binanggit mo, parang labanan lang ng dalawang pamilya. Hindi ito labanan ng dalawang pamilya. Nakikita natin, meron tayong sistema na kailangang baguhin. Ang tingin ko dun sa people power, kaya ko sineselebrate yan. Hindi so much dahil sa akin nun, gusto. Sineselebrate ko yan kasi lahat tayo nagbigay ng pundasyon on. Diba? Totoo na hindi ito talaga tatanggapin hanggang mapunta na ako sa
kabilang buhay, no? Yung sinasabi ng mga matos na naging maayos na buwan. Kaya po ay nun, alam natin, hirap ng tao. Yes. Alam natin yung human rights violations na nangyari yun. Kasi, Saka yung bigas na mais. yung bigas na Bigas na mais. transportation. Yung grabbing, kapag nanakaw sa kaban ng bayan, kaya tayo nag-economic crisis noon eh. At testigo ako, kasi nasa human rights ako noon. No? At nasa human rights ako noon dahil malaga talaga noon. Ngayon naman nasa human rights tayo, kahit sino presidente. No? Pero talagang bumagsak ang human rights violation. So, panahon ni Donald Trump, kaya na favorite ko po siyang presidente ever. Kahit ako nga ay nahirapan nung panahon niya. Pero bumagsak talaga kasi na-monitor namin eh. Kaya abot ng kaya ng ali. Sinubukan naman niya yung kaya. No? Na magsasabi kung ano talaga yung nangyaring panahon na yun. At hindi talaga natin pwedeng tanggapin na golden age ni Marcos, hindi natin talaga para founder na laban ng Aquino at Mara-Aurat noon. Kasi ako, marami sa amin, marami sa atin, hindi naman yun ang issue ng NBA. Gusto na natin bumalik ang demokrasya sa bayan, matapos ang economic crisis, bumalik ang human rights. Kaya nung dumating si Corey Fine, siya yung lumabas eh. Alam na magalit ako, hindi naman po pwede, di ba? Siya yung pinagkaisaan eh. Busan baka destiny nga niya, na. So, nandun yun ang naging kasaysayan, yun ang katanggap-tanggap sa akin, no? At yun ang gusto kong celebrate sa 39 sa At saka man yung pamilya eh. Yung naging sakripisyo ng lahat. Ng marami, hindi naman ng lahat. Kasama na si Ninoy. At tinuwi siya, alam mo, pwede siyang kapalit. Pero tinitignan mo yung gabi ng mga surya, nandun siguro sa museum. Pinaliliwanag niya, babalik ka po. At hindi man niya gustong kalabanin si Marcos. Sabi lang niya, kailangan mapawas ang crisis. Kapag nahirap ng bayan. So, mabalik ako, nakahanap ng talaan. Kaya, tignan niyo lang po ang kasaysayan. Kayo mag-usga. At yung people power, wag niyo pong papayagan na punahan niya. Kasi napakagandang ehemplo yan ng kabayanihan mo ordinary Ordinaryong Pinoy. Kaya ibig sabihin lang, pero hindi pa yan tapos, no? May binubuhay talaga tayong mga ginawa natin at patuloy natin gagawin, magbantay, 'di ba? Proteksyonan ng demokrasya, isulong pa ang mga kailangan pang pagbabago. Sama-sama nating gagawin 'yan. Siguro so yun, parang synthesize lang para sa akin yung parang pinakamensahe ng people power is kaya natin baguhin yung sitwasyon natin. So talagang ako, hindi ko tatanggapin yung aligasyon na parang walang nagbago after people power. Kasi kung hindi mahalaga sa'yo yung demokrasya, meron talaga mga reforma na isulong sa panahon ni Lord Foley at tinuloy ng iba-ibang mga administrasyon. Tsaka sobrang linaw yung papel ng taong bayan dito. Kasi kung hindi lumabas yung mga Pilipino noong panahon ng EDSA, hindi kakaroon ng ganong oportunidad. Diba? So siguro, mula sa punto na yun, ginagawa po natin ngayon yung sa Buhayang People Power Campaign Network. Yun nga medyo very interesting yung nangyari noong last year, noong 2024, na biglang kukunti lang timing nag-usap doon na sige, kailangan natin ayusin yung EDSA anniversary for 2024 pa no. And then, konti pag-usap lang yun sa yung isa sa mga groups kasama ng NCAF. And then, parang kumalat lang yung call natin. At sobrang daming grupo na yung biglang nagpakita na yun yung parang nararamdaman nila na ako siguro baka I don't want to generalize necessarily, pero feeling ko yun yung nagbubuklod sa atin na nararamdaman natin na yung people power, paalala siya na kaya nating baguhin yung sitwasyon natin at kailangan nating baguhin yung sitwasyon natin. Kaya sobrang daming grupo yung nagsama-sama noong 2024 for the People Power commemoration. And again, parang yung interesting doon, nakasabay niya yung patagong charter change na pinush ng House of Representatives natin inahon na yun. And then, yung activities ng Buhayang People Power, tuloy-tuloy siya. Sa bandang noong August, bagamat yung NCAF kinailangan humiwalay kasi nasa Tarlac. Nagkaroon ng misa sa Manila Memorial Park para sa 41st death anniversary ni Lolo Niloy. And then,
yung isa pang, I think, very meaningful event na nangyari last year, yung commemoration natin ng martial law anniversary noong September 20. 21. Yung ginawa natin kasi no, very funny nga eh. Kasi parang nagpulong yung grupo, tapos yung nagtanong, okay, ano yung pwedeng gawin for martial law? Tapos yung suggestion ko, sige, pwede simpleng candle lighting ng medyo pagod kasi medyo marami yung ginawa namin ng campus. Tapos yung simpleng candle lighting, naging, hindi ko na maalala, probinsya yung nakilap ko. In 17 different provinces, 20-something different locations. Nagkaroon ng sabay-sabay na candle lighting panahon na yun. Gabi yun, karamihan ng mga probinsya umuulan, pero may mga lumabas pa rin to commemorate or to maling term ngayon commemorate but to remember yung declaration of martial law. Yun yung nagsimula na bagong yugto sa struggle natin for democracy na medyo bumaliktad yung mga na-achieve natin until that point. No? So, and bilang paggalang din sa lahat ng mga nagsakripisyo nung panahon na yun na dumabat sa dictatorship. So, ngayon, dun din naging buhay napagkasunduan na gawing buhay ang people power yung pangalan ng grupo. Kasi ang dami nga nating partners sa iba't ibang location. Meron na sa Ilocos, meron din sa Davao na nakita doon. So, mas people power. People power talaga na hindi siya nakakulong sa isang lugar sa EDSA. So, ngayong 2025 39th anniversary ng People Power, similar yung gagawin natin compared to last year. So, 4 days of EDSA yung pagdiriwang natin. Yung una dito is February 22, meron tayong misa sa EDSA Shrine. Alas 9 ng umaga ito. All are welcome. Misa siya bilang opening ng series of events natin for EDSA. Sa February 23 naman, magsisimula tayo na maaga, 6:30 a.m. merong ROAR. So ito yung pinamumunuan ng August 21 Movements. Isa sa mga unang grupo na nagkita doon sa EDSA. And isa rin grupo na nabuo after the assassination of Lolo Ninoy. So meron silang, nung panahon ng diktadurya, meron silang run-on against repression na ngayon ginawa nilang run-on against revisionism. No? So meron yun silang parang fun run na ginagawa every other month. Pero January and Feb meron sila ngayon. Normally ginagawa ito sa Ayala, pero ngayon dahil special ang EDSA, naisip nilang gawin, para may iba yung location. Sa Rojas Boulevard gagawin yung fun run. And then pagkatapos nito, tutuloy yung grupo, yung buong buhay ng People Power Campaign Network, tutuloy sa Rizal Park para sa Nilarong Pinoy. So parang isa itong parang fairground games na palarong Pinoy yung ipan, pero yung tema ng mga laro, ano ba yung mga nangyayari sa atin ngayon na parang nilalaro tayo mga So, maglalabas tayo ng konting sama ng loob, pero in a fun way naman, in a constructive way naman sana. Tapos sa dulo nun, meron tayong, kasi parang yung isang tema feeling ko para sa People Power ngayon, oo, kaya ng mamamayan ng paguhin yung sitwasyon, pero isa ring bunga ng 87 Constitution. Ng EDSA, yung 87 Constitution, at saka yun yung nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga representante na kailangan din nilang mag-step up para ayusin yung situation natin. At sa mga issue na nangyayari ngayon, sa budget man, sa impeachment, yun parating panawagan natin na kailangan mag-step up naman yung mga leader natin. So, ito rin yung mensahe natin sa mga namumuno ngayon at yung mensahe natin sa mga nais manumpulan sa darating na halalan na tayong mga mamamayan, nagsi-step up kami sa iba't ibang mga areas. Sa impeachment man yun, yung mga mamamayan yung namuno ng impeachment drive. Nung yung nag-call out sa budget, karaniwang mamamayan din yung namuno doon. And then, sa pang-araw-araw na gawain, yung sa krisis sa edukasyon, mga karaniwang kurus ang mag-aaral yung nagpo-push para ma-resolbahan nito. Yung panawagan naman, okay, tayong mga mamamayan, pangyarihan tayo, pero yung mga namumuno naman, kailangan mag-step up. Okay. Kaya sa huling araw ng EDSA, yung Feb 25, yung activity naman natin, yung grupo ay makikilahok sa commemoration ng NHCP na ginagawa nila taon-taon sa People Power Monument. Meron silang ceremony doon. Tsaka, similar sa ginawa natin nung martial law anniversary, meron din tayong isang short program na pinapaikot namin sa mga partners at sa mga interested groups. Meron tayong information tungkol dito sa Facebook page ng Buhay People Power Campaign Network. Isa itong short program na gagawin ng alas 10 ng umaga sa Feb 25. Ito yung oras na nag-swearing in si President Cory bilang presidente na isa siyang karaniwang mamamayan at nangako siya, namanata siya na tutuparin niya yung mga tungkulin ng isang
presidente na isa ring mamamayan ng Pilipinas, di ba? So ang panawagan natin ngayon, tayong mga mamamayan, mamanata rin tayo. Tayo gagawin natin kung ano man ang kaya natin para mabago yung sitwasyon natin, para mapaganda natin yung kalagayan ng Pilipinas. So mamamanata tayo, tsaka may konting halong hamon din yun sa mga tumatakbo na okay, tayong mga mamamayan, nag-swear in na tayo na gagawin natin ang lahat para sa ating bayan. Kayong mga tumatakbo, kayong mga leader naman natin, gawin niyo rin to, diba? So kung hindi niyo sineryoso yung panatan niyo sa simula ng term niyo, seryosohin niyo naman to. At saka sa mga mamumuno in the coming, after the coming 2025 election, seryosohin niyo rin yung panatan na sinasabi niyo, we will defend the Constitution, we will serve every man, and so forth. Pero may huli akong parang TV to kay K-pop. Kailan na people power ang aking president, Lola Cory? Favorite ko siyang president, pero na people power siya. Alam niyo ba kung kailan? People power. Siya mismo, naging biktima ng people. Na people power din siya. Kailan po? Yung anti-basic. Yes, tama. Position. Para lang malitaw na yung naman ako. Correct. Hindi naman ako panati ko sa ng presidente kahit meron akong favorites, di ba? Si former President Cory na siya noon, di ba? Gusto niyang manatili yung US bases sa Pilipinas. Ako noon, laban na doon. Laban tayo doon. Nung boboto na ang Senado, kung pananatiliin pa ang mga base militar ng US dito sa Pilipinas, pagrali pa yan si former President para manatili yung bases. Di ba? Na people power siya, hindi niyan kuha yung gusto niya. Pero bakit na siya presidente? Kasi hindi lang siya namuno sa people power. Nung na-people power siya, kinanggapin. Lumaban siya, nagpatas, binaring servisin. Ito pinaniniwalaan ko, rarali ako. Diba? Kung diktador yun, hindi na lang niya yung pagiging presidente. Or yung ibang former presidents dyan, lalapitan yung mga kaibigan sa Kongreso, gagawin ng kung ano ng persuasion. Yan, tuloy-tuloy. Kahit anong fight ay usap namin, rally namin, pakita ng mali yun. Sa pananaw namin, hindi tama ni News Densos. Wala pang, hindi mo makakagwisto niya. Marami sa mga prineso ni Matfos, labas sa yung naman na people. Kaya yung people power na yan, hukunditin natin. Habang sa totoo lang, sige na, may isang pamilya na numing mas maayos. Pag tinignan mo ang tasay-sakit, pero hindi ibig sabihin na ang people power ay kami lalande sa pamilya. Kasi pati ang aking favorite president, na people power. Pero siguro good point yung Doc Guy na yung people power nga, nagbabago yung anyo niya depende sa sitwasyon. Diba? Kasi yung panahon ng diktadura, talagang kailangan palitan yung rehimen doon. Kasi walang ibang choice wala namang ibang way yung ma-express yung saloobin ng taong bayan. Pero nung panahon ng 87 Constitution, nung panahon ng US bases, merong espasyo naman na mag-raise yung dalawang panig ng debate. May espasyo naman na ma-erase yung gusto nilang sabihin. And so siguro yung yun ang hindi pwedeng gawin ng panahon. Ayun. And so hindi naman kinailangan baguhin ulit yung rehimen dahil lang sa debate. Kasi may espasyo naman within the democratic system. So siguro siguro mahalaga ring maalala na sa konteksto ng People Power Anniversary ngayon, meron tayong isang eleksyon. Yung spasyo natin yan Bagamat sobrang, baka yung iba sa atin nandidiri na sa kung anong pinagsasabi ng mga tao tuwing eleksyon. In the end, spasyo natin yan na iparinig yung saloobin natin. So siguro yung People Power natin, sa balota naman yung outdoor exercise. Ikaw, last words, ano sa'yo ang people power? Kat nabanggit ko na kanina yan na pagpapa-expression yan ng iyong disgusto, no? Na dapat buhay, nananatiling buhay. Binabanggit ko nga na nung panahon na yon, yung panggigipit, yung harassment, yung pagpuhuli, pag nagsalita ka, pagkatapos ng people power, dapat praktisado na, meron na tayong espasyo, may kakayahan na tayong mag-express. Yung freedom of expression na sinasabi, hindi pa rin perfecto katulad ng sinasabi natin dahil yung mga nauupo dyan ay
may pagsisikil pa rin, pero just the same, yung mga tao dapat, yung mag-iit. At sa palagay ko, yun ang isang legacy ng people power na yun, no? Yung kakayahan ng mga taong maglabas ng kanilang lakas, ng kanilang poder na baguhin yung system o may dapat magbago. Kaya nga, sabi ko, isa yun sa gusto rin nating iwan na legasiya o manatiling legasiya ng ng 1986 people power na yon. Kaya yung binanggit ko kanina, Kiko, anong gusto natin buhayin doon? Sa palagay ko, panatilihing buhay. No, hindi bubuhay, hindi naman namatay. Pananatilihin natin buhay. Kasi nakita naman natin itong nakakalipas na mga araw na ang mga tao, pag may diskontento, talagang nagboboses din, no? May iba na nga lang paraan ngayon kasi may social media na, pero ganun pa rin, may boses, no? Kung dahil lang doon, kailangan nating depensahan, kailangan nating dipahan, kailangan nating bantayan, no? Na hindi dapat mawala. Yan ang dapat manatiling buhay ang people power. Sa atin din kung iniisip ng mga tao, wala nang pag-asa. Kahit anong gagawin ko, hindi nagbabago. Sa akin, merong mga panahon sa ating kasaysayan. Marami, pero yung pinaka-reset siguro na pwedeng sabi, yung celebrate natin, ay yung panahon na yon na ordinaryong mamamayan ang nagdala naman para mabago talaga ng isang bagay na hindi nagustuhan ng marami. Kaya, yun yung gusto kong celebrate kasi yun din naman ang mensahe ng ating Tindig Pilipinas podcast. Ang mamamayan ay kailangan makilahok pa rin. Sa akin na, ano man ang opinion mo for this person, against this person, ang mahalaga sa akin ay makilahok tayo sa politika ng ating bayan, sa buhay ng ating bayan, kasi hindi ko presidente ang magiging dahilan ng pagbangon natin, kundi tayo mismo na kahit nagkakaiba sa opinion, kung marapat tayo at tunay na naglalaban para sa ating napaniniwala, yun ang paraan at tayo ay babangon sabay-sabay. Yung pagsasakapangyarihan mahalaga, no? Yung empowerment, no? Yung pagsasakapangyarihan na mga karanasan na ito dapat nananatili, no? Yung pagsasakapangyarihan dahil sa pakikilahok, mahalaga yun. So, yun, siguro, mga kasama, kasama sa pakikibaka, kaibigan, kasama sa people power, pananatilihin natin buhay. Kami po ay nagpapasalamat, Kiko, kay Francis Kiko D. Aquino D. At pinaunlakan mo kami, binigyan mo kami ng oras, pero napakahalaga nung paksa natin na yan, ngayon, lalo ngayon napapanahon, yung the power of purple, yung kapangyarihan ng pagboto, pagsasakapangyarihan din yan, Huwag nating isa yan sa resulta ng ating people power, yung karapatan natin bumoto. At sana namang magandang paksa. Magandang paksa. Ako na nagsasabi, magandang paksa. Ating sa Tindig Pilipinas siyempre, podcast natin to. Alam ko, totrolin nyo na naman kami. Pero sigurado, mahalagang marinig natin. No? May binabago sa kwento. Hindi na lang to basta usapin ng mga pamilya, kundi usapin ng kasaysayan kung paano binago ng mamamayan ang kondisyon at kalagayan, panlipunan natin. Mapapanood po kami at maririnig sa Spotify, sa ating YouTube. At kung sa inyo ay nag-enjoy kayo o kaya nainis kayo, mag-subscribe pa rin. Mag-subscribe sa ating YouTube channel. Lagay nyo na rin yung like para sa episode at saka yung manotify kayo. Manotify. Lumabas ang ating mga podcast na bago ay kayo ay manonotify. At higit sa lahat, mag-comment kung gusto ng comment. Oo, sumali kayo sa talakayan. Okay. Welcome. Damihan niyo yung toning kasi alam naman namin at sinabi ko na last time, tulak ng bibig, kabig ng
Alam naman namin love nyo kami pag sinasuro nyo sa kami. Oo. Kaya napapansin, di ba? Pansinin kami. Pero mas welcome po at babasahin namin at baka may comment pa tayo, no? Pag kayo ay talagang magsabi ng inyong saloobin or against or may nakalimutan kaming sabihin, ilagay niyo lang po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamat. Well,